Naging malungkot ang bakasyon ng isang fur parent sa Quezon dahil ang aso niyang nawala. Natagpo ang kinatay na ng dalawang mangingisda. Nakatutok si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Habang naka-check-in sa isang resort sa Sariaya, Quezon, ang isang babaeng 63 anyos mula sa Santa Cruz, Laguna, nawala noong July 18 ang isa sa kanyang mga aso. Nagalok siya ng pabuya para mabalik ang alaga. Sa tulong ng isang concerned citizen, na ipaalam sa kaanak ng biktima na ang aso niya nakitang kinatay na ng dalawang lalaki sa lugar. Batay sa police report, naabutan pa raw ng biktima ang alaga niya na kinakatay sa isang mesa. Ang mga sospek na taga roon ay isang mangingisdang 51 anyos at isang alias bunso. Kinundina ng isang animal rights group ang ginawa sa aso. This is an illegal act, no? That's really totally an illegal act. It's not allowed by law. The Animal Welfare Act prohibits, no, the killing of animals. Nakakulong na ang mangingisda habang patuloy na hinahanap si alias bunso. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act na may parusang kulong ng 2 taon at multang hanggang 100,000 pesos. Handa namang magbigay ng tulong legal ang Animal Kingdom Foundation sa may-ari ng aso. Hinikayat din nila ang mga barangay official na paigtingin ang pagbabantay at pagpapaalala sa mga residente na iligal ang pagpatay at pagkain ng aso. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makunan ng pahayag ang may-ari ng pinatay na aso at mga sospek. Para sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Andrew Bernardo, nakatutok 24 oras. Responde sana sa pasyente ang isang ambulansya sa Las Piñas, pero ito mismo ang kinilangang ng saklolo matapos sumalpok sa AUV. Nakatutok si Jonathan Andal. Mag-U-turn ang ambulansyang ito ng Barangay Zapote sa Las Piñas kaninang alas 4 ng madaling araw nang biglang hindi huminto ang nakabanggang AUV hanggang maararo nito ang mga barrier post. Nakaladkad pa ang isang concrete barrier na pumailalim sa sasakyan. Tumigil ang sasakyan nang tila kumalso ang concrete barrier. Bumaba ang driver at sakay nito. Sinilip ang sasakyan, saka sumakay ulit at umandar palayo. Magsusundo raw noon ng pasyente ang ambulansya. Dumagat po sa akin yung kasama ko. Bali na ipot po yung braso ko doon sa cambio. Lumabas kagad ako sa bintana. Kasi baka sumabog yung sakyan kasi nabangga eh. Nasira ang mga gamit sa loob ng ambulansya gaya ng upuan, medicine box at stretcher. Sabi ng driver ng ambulansya, hindi niya agad napansin ang humaharurot na AUV dahil bawal mag-U-turn sa lugar. Mabilis po yung dating niya sa amin, sir eh. Naka-blinker po kami, tsaka naka-signal light po ko. Nakatakas man ang driver ng AUV, naiwan naman ang isang piraso ng kanyang bumper at plaka. I-verify yun sa LTO this coming Monday. Yung magiging kaso ng tao, physical injuries, damage to properties, tsaka yung abandonment of one's own victims. Desididong maghabla ang mga biktima. Sana magpakita siya rito. May mga pamilya kami, Brad. Paano kung namatay kami sa di wala lang, ganun lang. Kalimutan na lang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Batay sarado ng otoridad ang fishing vessel na sumadsad sa baybayin sa Mamburao, Occidental Mindoro noong Lunes. Nakaalerto ang Philippine Coast Guard Occidental Mindoro sa posibleng pagtagas ng langis. Anila halos 4 na buwan na itong nakaangkla dahil kulang pa ito sa mga dokumento para makapaglayag. Sinusubukan pa umanong paandarin ng kapitan ang makina ng barko, ngunit nabigo ito dahil sa lakas ng hangin. Ligtas naman ang 3 tripulante at ang kapitan ng fishing vessel. Inabisuhan na rin ang mga residenteng huwag lumapit sa nakasadsad na barko. At sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makunan ng panig ang may-ari ng fishing vessel. May natagpo ang patay na babae sa kwarto ng isang motel sa Maynila. Nakita ang biktima na may tama ng bala. Batay sa paunang investigasyon ng MPD Homicide Section, magkasama nag-check-in itong hapon ng Huwebes ang biktima at ang karelasyon nitong si Rogelio Magsino Jr. Pero umaga kahapon nakita ng guard at sa CCTV si Magsino na mag-isang lumabas. Wala raw narinig na komosyon o putok ng baril at maayos daw ang silid ng pasukin ng mga taga-motel. Nagpunta ang mga otoridad sa sinasabing bahay ni Magsino kasama ang mga taga-barangay pero wala raw ng suspect.
Tinutugis pa siya at inaalam pang motibo sa krimen. Kumpiskado sa Iloilo City ang kahon-kahong peking insecticide na ayon sa NBI ay mula pa sa ibang bansa. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Armado ng search warrant, pinasok ng National Bureau of Investigation Intellectual Property Rights Division at NBI Iloilo ang 7 establishmento sa Iloilo City. Pakay ng raiding team ang mga counterfeit o peking insecticide na ayon sa NBI ay galing sa ibang bansa at lantaran umanong ibinebenta rito. Nag-conduct tayo ng surveillance, verification and test by dito sa probinsyang to at na-confirm natin na may mga establishmento na talagang nagbebenta ng peking insecticide. Nasamsam sa operasyon ang daang-daang canisters ng peking insecticide na posibleng makasama sa kalusugan. Kawawa naman yung mga tao na umaasa na epektibo itong insecticide na ginagamit nila. Hindi natin sure yung content nitong insecticide kung safe ba sa kalusugan ng tao. Lalo-lalo na hindi ito dumaan sa FDA. Sasampahan ang mga tindahan ng reklamong unfair competition at paglabag sa Intellectual Property Code. Magpa-file tayo ng motion for destruction sa court para sirain itong mga insecticide na to, mga peking insecticide at hindi na may balik sa merkado. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Tuloy ang 3 araw na transport strike ng Grupong Manibela laban sa Jeepney Modernization Program sa Lunes, araw ng State of the Nation address ng Pangulo. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni Manibela President Mar Balbuena na pagkagarahe bukas sa mga tsuper, hindi na sila bibiyahe sa Lunes. Wala raw silang narinig na solusyon mula sa gobyerno kaugnay sa Jeepney Modernization. Hindi raw nila nakikitang sinsero ang Department of Transportation sa pakikipag-usap sa kanila. Wala pa raw pinal na lugar kung saan sila magkikita-kita pero handa na raw sila para sa tigil pasada. Noong nakaraang linggo, itinanggi ng Department of Transportation ang akusasyon ng Manibela na hindi nila tinutugunan ang mga hinaing ng operator at driver ng mga pampublikong sasakyan. Ilang minuto pa lang ay nagsimula ng pagrampa ng mga Kapuso stars sa red carpet ng GMA Gala 2023. Sinimulan ito ng mga artists ng Sparkle Kids at Sparkle Teens. Lutang na lutang ang tema ng taon na formal elegant at ang mga kasuotang white, black at muted colors. Inaasahang darating mamaya ang mga Kapuso stars sa pangunguna ni Dingdong Dantes, Marian Rivera, Alden Richards, Heart Evangelista at ang newly engaged couple na sina Bea Alonso at Dominic Roque at marami pang iba. Tuloy-tuloy ang aming pagtutok dito sa red carpet at aabangan namin ang mga magagarbong outfits at kung sino ang solo flight at siyempre sino ang may bagong date. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. O, paano? Magkita-kita tayo dyan, ha? Oo, mabilis lang naman ang biyahe natin ngayon, mabilis Ivan. lang ang biyahe natin Ready ngayon. na tayo for the gala. Bis ka pa? Oo, siyempre, ikaw din. Oo, yes, bis pa tayo. Abangan niyo po si Miss Pia Arcangel sa red carpet. At si Mr. Ivan Mayrina. Dahil, di ba, syempre, itong GMA Gala, gaya ng nabanggit ni Nelson kanina, syempre for fundraising pa rin ito. Of course. For charity. Pero, syempre, the fun part, aabangan natin yung suot ng mga paborito nating Kapuso stars. Bihira kasi yung magkasama-sama tayong lahat. Ang dami natin in one place na lahat nakabihis, na lahat masaya, lahat excited. So, At may tema. Ang ating mga kasuotan, meron tayong parang theme. And then, di ba, pati doon sa report ni Kata, pati yung disenyo, may theme din yan. So, talaga, naku, abangan natin. definitely lahat ng something to look pictures. forward to, mga Kapuso. Abangan po natin. At mga Kapuso, yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.